Dear RATV Inspiring Stories, magandang araw po. Sumulat po ako upang ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. Mas gusto ko pong itago ang aking tunay na pangalan, kaya gamitin niyo na lamang ang pangalang Samantha. 22 taong gulang ako ngayon, at ang aking kasintahan naman ay si Billy. Nasa parehong edad ko. Nagkakilala kami simula nung first year high school pa. Sa umpisa, hindi kami magkalapit. Siya ay tahimik at palagi nakangiti tuwing magkatabi kami sa klase. Habang ako naman ay abala sa sarili kong mundo. Unti-unting napansin ko na siya ay mabait naman pala, maalalahanin at may paraan para mapasaya ang mga kaibigan at kaklase niya. Nagkakabuti-buti kami sa mga projects sa klase at sa mga simpleng gawain sa paaralan. Niligawan niya ako simula high school, pero noon ay hindi ko pa siya sinagot. Noon kasi ay iniisip ko pa lang ang sarili ko, ang mga pangarap ko at ang gusto kong gawin sa buhay. Ngunit noong fourth year high school na kami at malapit na kaming gumraduate, ay handa na akong bumigay sa damdamin ko. At doon kami nagsimula bilang magkasintahan. Ang aming relasyon ay umabot pa hanggang college. Sa mga unang taon ng college, masaya ang lahat. Nag-aaral kami ng sabay, naglalaro sa campus, nag-aaway sa mga maliit na bagay, pero lagi nagkakaayos. Para bang sa bawat sandali, natuto kaming maging mas malapit at mas maunawain sa isa't isa. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, napansin ko ang isang bagay na nagiging hadlang sa aming kaligayahan. Si Billy ay isang mama's boy. Sa umpisa, iniintindi ko pa siya. Normal lang, kasi mahal niya ang nanay niya. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na maimpluwensya ang kanyang nanay sa lahat ng desisyon niya. Mula sa simpleng plano sa date, hanggang sa aming mga kinabukasan. Isang Sabado ng hapon, sa college, nagplano kami ni Billy na mag-date sa parke. Excited ako, nagbihis ng maayos at nagdala ng simpleng sorpresa para sa kanya. Pagdating namin, ramdam ko ang saya sa simula. Ngunit ilang minuto pa lang, napansin ko na nakatingin siya sa cellphone niya ng palihim. Billy babe, anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na may nahon. Ito-text lang si mama sana. Sinabi niya gusto niya malaman kung nasan tayo. Sagot niya, tila normal lang sa kanya. Ngunit sa susunod na ilang minuto, paulit-ulit siyang tumitingin sa phone at nagte-text. Billy, nandito tayo para mag-date, diba? Diba dapat hindi mo muna i-text ang mama mo? Mariin kong sinabi, halatang naiinis na. Tumango lang siya, ngunit makikita ko sa mga mata niya na hindi niya kayang tumigil. Sam, pasensya ka na. Importante sa kanya na masagot ko ang mga text niya. Sagot niya, halatang naalala ang sinabi ng nanay niya. Doon nagsimula ang tensyon. Ang mga simpleng desisyon sa date namin ay parang kailangan pang aprubahan ng nanay niya. Nag-aaway kami sa gitna ng parke habang nakatingin sa cellphone niya. Billy, ang gusto ko lang naman sana, isang araw na tayo lang dalawa. Walang ibang iniisip kundi tayo lang. Sam, intindihin mo naman si mama. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Sagot niya, halatang nahihirapan. Ang dating masayang date ay nauwi sa luwang hindi ko inaasahan. Naramdaman ko na kahit mahal ko siya, ay hindi niya kayang ipaglaban ako sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng date, naglakad ako pa uwi. Sa ilalim ng malamig na ulan, basang-basa, iniisip ang lahat ng sakit na tinulot ng relasyon namin. Sa bawat patak ng ulan, ramdam ko ang bigat ng pagkadismaya at pagod sa puso ko. Iniisip ko ang mga sandali na nagawa niya ako maghintay sa tuwing may kaganapan sa pamilya niya. Kung minsan, simpleng lunch date lang namin,
kailangan pang itanong sa nanay niya. Kung minsan, plano namin magbakasyon, pero hindi pwede. Dahil sabi ng nanay niya, ayaw ko ng mga ganyang lakad. Habang naglalakad, umiiyak ako ng tahimik. Iniisip ko kung bakit mahal ko siya. Pero bakit parang hindi niya ako kayang ipaglaban. Napagtanto ko na minsan mahalaga ring pumili para sa sarili. Hindi palagi maghintay sa pahintulot ng iba. Napagtanto ko rin na ang pagmamahal ay hindi sapat kung paulit-ulit kang nasasaktan at hindi pinipili. Huminga ako ng malalim. Pinipilit-pilitin ang luha sa mga mata. Habang iniisip ang aking hinaharap, alam kong mahal ko siya. Ngunit mas mahal ko ang aking dignidad at ang pangarap na maging malaya sa bawat desisyon ng iba. Kaya sa kabila ng sakit at luha, nagdesisyon akong tapusin ang aming relasyon. Sa kwento naming to ni Billy, natutunan ko ang 3 bagay. Una, ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, kundi sa aksyon at pagpapahalaga. Pangalawa, minsan, kailangan mong mahalin muna ang sarili bago mahalin ang iba. At ang pangatlo, ang tunay na lakas ng isang tao ay makikita kapag kaya nilang humarap sa katotohanan, kahit masakit. Salamat po, Ari TV Inspiring Stories. Sana po ay maging inspirasyon ang aming kwento sa iba, lalo na sa mga kabataang nakakaranas ng katulad ng aming sitwasyon. Hindi madali ang magmahal at minsan mas mahirap ang bitawan. Pero sa huli, may matututunan tayong lahat. Maraming salamat po ulit, Ari TV Inspiring Stories. Kung isa ang aking kwento sa mapipili nyo at may babahagi ko ang aking kwento sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Samantha.